Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! Grade 2, Revised K-12 Curriculum, Quarter 4, Filipino, Week 1, Day 1. Ngayong araw, talakayin natin ang aralin tungkol sa isang kwentong bayan at mga elemento nito. Mga salitang magkakatugma, mga salitang magkasing kahulugan, pagsasaayos ng mga pangyayari buhat sa teksto at pagsulat ng talata ukol sa sarili, pamayanan at kapaligiran. Tukuyin kung ano-ano ang mga salitang magkatugma mula sa awitin. Pumalakpak kung ang mga salitang sasabihin ay magkatugma at pumadyak naman kung hindi. Basahin ang mga sumusunod na salita sa ibaba at alamin natin ang kahulugan ng bawat isa. Alamin natin ang kahulugan ng mga sumusunod na salita sa pamamagitan ng pagtukoy ng salitang kasing kahulugan nito sa mga pangungusap. Masagana ang pamumuhay ng pamilya ni Ana. Sila ay maraming yaman at maunlad ang kanilang pamumuhay. Ang Diyos ay mapagpala sa kanilang pamilya. Siya ay tunay na mapagbigay sa mga nagmamahal sa Kanya. Kabaliktaran nila ang pamilya ni Berto. Sila ay sakim, maramot sila sa kanilang kapwa. Ang nais nila ay magkamal ng maraming pera. Ang mahalaga sa kanila ay magkaroon ng maraming yaman. Isang araw ay nasalanta ang pamilya nila dahil sa bagyo. Napinsala ang kanilang bahay, nasira ang kanilang mga gamit. Sakdal ang pagsisisi ng pamilya ni Berto. Mabuti na lamang at tinulungan sila ng pamilya ni Ana. Labis ang kanilang pasasalamat. Pagmasdan ang larawan sa ibaba at sagutin ang mga tanong. Sino ang nasa larawan? Ano ang nalalaman ninyo ukol sa larawan? Ang isang diwata o minsan ay tinatawag din na engkantada ay mga nilalang na tagapagbantay ng mga likas na yaman at kalikasan. Sa kwentong ating babasahin ngayong araw ay may makikilala tayong isang diwata. Alamin natin kung ano ang kanyang binabantayan at inaalagaan. Magbasa tayo. Handa na ba kayo? Ang diwata ng karagatan. Sa isang nayon, ang mga tao ay masaya at masaganang namumuhay. Mapagpala ang kalikasan sa kanila. Ang pangunahing hanap buhay nila ay ang pangingisda. Sagana sa maraming isda ang karagatan. Ilarawan ang pamumuhay ng mga mamamayan sa nayon. May isang diwatang nagbabantay at nag-aalaga sa mga isda at ito'y nalalaman ng mga taga-nayon. Ngunit may mga taong sakim, ibig nilang makahuli ng marami-raming isda upang magkamal ng maraming salapi. Gumamit sila ng dinamita kaya't labis na napinsala ang mga isda, pati ang maliliit ay namatay. Sa inyong palagay, ano kaya ang gagawin ng diwata sa kwento bilang ganti sa mga sakim na tao? Nagalit ang diwata sa kasakiman ng mga tao kaya't mula noon ay wala nang mahuli kahit na isda ang mga tao. Naghirap at nagutom ang mga tao at naging pangit na rin ang karagatan na dati sakdal ganda. Nagpulong ang mga taga-nayon at napagpasyahan nilang humingi ng tawad sa diwatang nangangalaga sa karagatan. Nakiusap din silang ibalik na ang dating ganda ng karagatan at gayon din ang mga isda. Nangako sila na hindi nagagamit ng anumang makasisira sa kalikasan. Kung ikaw ang diwata sa kwento, patatawarin mo ba ang mga tao? Bakit o bakit hindi? Mula nang sila'y humingi ng tawad sa diwata ay bumalik na ang ganda ng karagatan at muling dumami ang mga isda. Nalaganang muli ang kabuhayan ng mga tao. At doon nagwawakas ang kwento. Mga bata, ano ang aral na matututunan natin mula sa kwento? Sa iyong palagay, bakit mahalaga na pangalagaan ang ating mga anyong tubig?
Pagmasdan ang 5 larawan mula sa kwento. Isaayos ang pagkakasunod-sunod ng mga ito. I-retell ang kwento at bigyang diin ang mga pangyayari sa simula, gitna at wakas ng kwento. Sa simula ng kwento ay ipinakilala natin ang mga tauhan at tagpuan sa kwento. Natutunan rin natin ang isinasaad ng pangunahing suliranin o problema na kailangan lutasin ng pangunahing tauhan. Sa gitna ng kwento naman, isinasaad ang mga hakbang na isinasagawa ng mga tauhan upang malutas ang suliranin. Sa wakas naman ay sinasaad ang ending o solusyon sa suliranin o problema. Pagmasdan ang larawan ng mga gawain at tukuyin kung ito ba ay tama o mali. Ipaliwanag ang sagot. Bilang mga mag-aaral, ano kaya ang inyong maaaring gawin upang pangalagaan ang ating mga karagatan? Sumulat ng talata ukol sa paksa at gumuhit ng mga nasa isip ninyong gawain. Gamitin ang sentence stem sa ibaba bilang gabay. Magbigay ng 3 salitang magkasing kahulugan na tinalakay sa klase, 2 salitang magkatugma at 1 konsepto o ideya na natutunan mula sa kwentong bayan. Gumuhit ng happy face kung ang pangungusap ay tama at sad face kung mali. Para sa guro, maaaring magbigay ng kopya ng kwento sa mga batang kailangan ng karagdagang pagsasanay sa pagbabasa sa bahay. Day 2. Ngayong araw, talakayin natin ang aralin ukol sa mga salitang may diptongo, mga salitang binaglat, mga pantukoy at mga high-frequency word ukol sa sarili, komunidad at kapaligiran. Pagmasdan ang word web sa ibaba at punan ang mga salitang may kaugnayan sa salitang kapaligiran. Ang ating kapaligiran ay binubuo ng mga living things o mga tao, hayop at mga halaman. Sila ay may buhay. Ito rin ay binubuo ng mga non-living things o mga bagay na walang buhay tulad ng mga anyong lupa at anyong tubig. Hatiin ang mga mag-aaral sa 4 hanggang 5 pangkat. Magsagawa ng shared reading ng kwentong bayan na pinamagatang Diwata ng Karagatan. Ang Diwata ng Karagatan. May isang diwatang nagbabantay at nag-aalaga sa mga isda at ito'y nalalaman ng mga taga-nayon. Ngunit may mga taong sakim. Ibig nilang makahuli ng marami-raming isda upang magkamal ng maraming salapi. Gumamit sila ng dinamita kaya't labis na napinsala ang mga isda, pati ang maliliit ay namatay. Nagalit ang diwata sa kasakiman ng mga tao kaya't mula noon ay wala nang mahuli kahit na isda ang mga tao. Naghirap at nagutom ang mga tao at naging pangit na rin ang karagatan na dati sakdal ganda. Nagpulong ang mga taga-nayon at napagpasyahan nilang humingi ng tawad sa diwatang nangangalaga sa karagatan. Nakiusap din silang ibalik na ang dating ganda ng karagatan at gayon din ang mga isda. Nangako sila na hindi nagagamit ng anumang makasisira sa kalikasan. Mula nang sila'y humingi ng tawad sa diwata ay bumalik na ang ganda ng karagatan at muling dumami ang mga isda. Nanaganang muli ang kabuhayan ng mga tao at diyan nagwawakas ang kwento. Balikan natin ang ilang linya mula sa awit. Anong salita ang ginamit upang ipakilala at tukuyin ang mga pangalan na nabanggit sa awitin?
Mayroong dalawang uri ng pantukoy. Una, pantukoy na pantangi. Pangalawa, ang pantukoy na pambalana. Magbigay ng mga sariling halimbawa ng mga pangungusap gamit ang angkop ng mga pantukoy. Ang mga pantukoy na si at sina ay ginagamit sa mga tiyak na pangalan ng mga tao. Narito ang ilang halimbawa ng pangungusap. Basahin natin ito ng sabay-sabay. Si Ginoong Mateo ay isang mangingisdang hindi gumagamit ng dinamita. Si Binibining de Leon at Ginang Ismael ay nagtuturo ng tamang paraan ng pagtatapon ng basura. Si Cap Del Monte ay nagsagawa ng clean-up drive sa Ilog Pasig. Ang mga salitang Ginoo, Ginang, Binibini at Cap ay mga halimbawa ng mga salitang dinaglat. Ang ibig sabihin ng pagdadaglat ay pagpapaikli ng salita nang hindi binabago ang kahulugan nito. Ang salitang binibini, halimbawa, ay tumutukoy sa isang dalaga o babaeng wala pang asawa. Narito ang mga sumusunod na halimbawa ng mga salitang dinaglat at wastong gamit ng bawat isa. Ang kapaligiran ay binubuo ng mga tao, hayop, halaman at mga bagay na walang buhay. Basahin ang mga sumusunod na salita at pagsama-samahin batay sa kanilang akmang grupo o kategorya. Basahin natin ang mga halimbawa ng salitang may diptonggo. Bahay, tulay, gabay, suklay, tinapay. Dalaw, bataw, araw, ilaw, sigaw. Amoy, apoy, totoy, daloy, pokoy. Leyte, cake, tray, baywang, reyna. Giliw, aliw, agiw, paksiw, bitiw. Tandaan, bawat isa, bata man o matanda, ay may responsibilidad na pangalagaan ang kalikasan. Gumawa ng isang drawing o poster sa mga mag-aaral ukol sa wastong pangangalaga ng karagatan. Para sa guro, maaaring magbigay ng karagdagang gawain sa pagbabasa ng mga salitang diptonggo. Day 3. Ngayong araw, talakayin natin ang aralin ukol sa isang kwentong bayan at mga elemento nito. Mga salitang magkakatugma, mga salitang magkasing kahulugan, pagsasaayos ng mga pangyayari buhat sa teksto at pagsulat ng talata ukol sa sarili, pamayanan at kapaligiran. Ang mga alimango, perlas at mga halamang dagat ay mga halimbawa ng likas na yaman. Likas na yaman ang tawag sa mga bagay na makukuha natin mula sa kalikasan na maaari nating mapakinabangan. Ngayon, magbigay ng mga halimbawa ng mga likas na yaman mula sa bundok, gubat at ilog. Sa iyong palagay, ano ang wastong pangangalaga ng ating mga likas na yaman? Ang ating awiting tinalakay ay mayroong mga salitang magkakatugma tulad ng dagat at nangangagat. Ang paggamit ng mga salitang magkatugma sa mga awit at tula ay mainam na paraan upang ang mga ito ay mas maging kawili-wiling awitin o sabihin. Pagmasdan ng mga larawan sa ibaba at pagtambalin ang magkatugma.
Alin sa mga salita ang halimbawa ng mga likas na yaman at kung saan ang mga ito makukuha? Basahin ang mga sumusunod na salita sa ibaba at alamin natin ang kahulugan ng bawat isa. Alamin natin ang kahulugan ng mga sumusunod na salita sa pamamagitan ng pagtukoy ng salitang kasing kahulugan nito sa mga pangungusap. Si Ben ay isang tamad na mag-aaral. Siya ay batukan o hindi masipag. Lagi siyang napapagalitan ng kanyang guro dahil dito. Madalas ay natutulog lamang siya sa ilalim ng mga malalabay na puno. Gusto niya ang malalagong puno dahil malamig sa ilalim ng mga ito. Isang araw, nang natanaw siya ng kanyang guro ay nagalit ito. Nakita siya nito at pinagalitan. Noong una ay hindi niya maintindihan o maunawaan ang kanyang guro. Ngunit paliwanag nito ay dapat siya ay nag-aaral at hindi natutulog. Mula noon ay nagpasya siya na maging masipag. Dahil nagdesisyon siya na maging masipag, tumaas ang kanyang grado. Tuwang-tuwa ang kanyang guro kay Ben. Sino sa inyo ang tulad ni Ben? Maganda ba ang maging tamad? Bakit o bakit hindi? Sa kwentong ating babasahin ngayong araw, alamin natin kung sino ang tauhan na tamad at ang naging bunga ng kanyang katamaran. Magbasa tayo. Handa na ba kayo? Si Juan at ang mga alimango. Isang araw, si Juan ay inutusan ng kanyang inang si Aling Maria. Juan, pumunta ka sa palengke at bumili ng mga alimangong maiuulam natin sa pananghalian. Binigyan ng ina si Juan ng pera at pinagsabihang lumakad na ng hindi tanghaliin. Ano ang habilin ni Aling Maria sa kanyang anak na si Juan? Nang makarating si Juan sa palengke ay lumapit siya sa isang tinderang may tindang mga alimango at nakiusap na ipili siya ng matataba. Binayaran ni Juan ang tindera ng alimango at nagpasalamat siya. Umuwi na si Juan, ngunit dahil matindi ang sikat ng araw at may kalayuan din ang bahay nila sa palengke, ay naisipan ni Juan na magpahinga sa ilalim ng isang punong kahoy na may malalabay na sanga. Naisip niyang naghihintay sa kanya ang ina kaya't naipasya niyang paunahin ng pauwiin ang mga alimango. Mauna na kayong umuwi. Magpapahinga muna ako. Ituturo ko sa inyo ang aming bahay. Lumakad na kayo at pagdating sa ikapitong kanto ay lumiko kayo sa kanan. Ang unang bahay sa gawing kaliwa ang bahay namin. Sige, lakad na kayo. Sa iyong palagay, makakarating ba ang mga alimango sa bahay ni Juan? Ano kaya ang magiging reaksyon ni Aling Maria sa ginawa ni Juan? Hinalagan ni Juan ang mga tali ng mga alimango at pinabayaan ng magsilakad ang mga iyon. Pagkatapos ay humilig na sa katawan ng puno. Dahil sa malakas ang hangin ay nakatulog si Juan. Bandang hapon na nang magising si Juan. Nag-inat at tinatamad na tumayo. Naramdaman niyang kumakalam ang kanyang sikmura. Nagmamadali ng umuwi si Juan. Malayo-layo pa siya ay natanaw na niya ang kanyang ina na naghihintay sa may puno ng kanilang hagdan. Agad na sinalubong ni Aling Maria ang anak pagpasok nito sa tarangkahan. Juan, bakit ngayon ka lang umuwi? Nasaan ang mga alimango? Bakit po? Hindi pa po ba umuwi? Nagulat ang ina sa sagot ni Juan. Juan, ano ang ibig mong sabihin? Nanay, kaninang umaga ko pa po pinauwi ang mga alimango. Akala ko po ay narito na. Juan, paano makakauwi rito ang mga alimango? Walang isip ang mga iyon. Balikan ang iyong hinuha kanina. Tama ba ito o mali? Ano ang ibig sabihin ng nanay ni Juan na walang isip ang mga alimango? Hindi naunawaan agad ni Juan ang paliwanag ng ina. Takang-taka siya kung bakit hindi nakauwi ang mga alimango. Sa patuloy na pagpapaliwanag ng ina, ang mga alimango ay hindi katulad ng mga tao na may isip. Ay naliwanagan si Juan na mali nga ang ginawa niyang pagpapauwi sa mga alimango. At diyan nagwawakas ang kwento. Ano ang aral na matutunan natin mula sa kwento?
Sa iyong palagay, paano mababago ang buhay ni Juan kapag siya ay naging masipag na? Talakayin ang kahulugan ng mga sumusunod na damdamin: pagsisisi, pagkalito, pagkadismaya, pagkatuwa, pagkagulat. Basahin ang mga sumusunod na pangyayari at tukuyin ang damdamin ng mga tauhan sa bawat pangyayari. Muling balikan ang kahulugan ng salitang likas na yaman at mga uri nito. Ano-ano ang mga halimbawa ng anyong lupa? Ano-ano ang mga likas na yaman buhat sa mga ito? Ano-ano ang mga halimbawa ng anyong tubig? Ano-ano ang mga likas na yaman buhat sa mga ito? Bakit mahalaga na pahalagahan at gamitin ng wasto ang mga likas na yaman? Pagmasdan ang larawan ng mga gawain at tukuyin kung ito ba ay tama o mali. Ipaliwanag ang sagot. Bilang mga mag-aaral, ano kaya ang inyong maaaring gawin upang pangalagaan ang ating mga likas na yaman? Sumulat ng talata ukol sa paksa at gumuhit ng mga naiisip ninyong gawain. Gamitin ang sentence stem sa ibaba bilang gabay. Punan ang mga sumusunod na pangungusap. Basahin ang bawat pangungusap. Bilugan ang titik ng tamang sagot pagkatapos. Para sa guro, maaaring magbigay ng kopya ng kwento sa mga batang kailangan ng karagdagang pagsasanay sa pagbabasa sa bahay. Day 4. Tukuyin kung anong uri ng likas na yaman ang mga sumusunod. Gawin ang mga sumusunod na aksyon o gesture para sa bawat isa. Ngayong araw, talakayin natin ang aralin ukol sa mga salitang may cluster, mga pangalang langkasan, mga pantukoy at mga high-frequency words ukol sa sarili, komunidad at kapaligiran. Ano ang ibig sabihin ng mga likas na yaman? Saan makukuha ang mga iba't ibang uri ng likas na yaman? Bakit mahalaga ang mga ito? Ano-ano ang kanilang mga gamit? Kompletuhin ang chart sa ibaba. Punan ang bawat hanay at magbigay ng mga halimbawa nito. Hatiin ang mga mag-aaral sa 4 hanggang 5 pangkat. Magsagawa ng shared reading ng kwentong bayan na pinamagatang si Juan at ang mga alimango.
si Juan at ang mga alimango. Isang araw, si Juan ay inutusan ng kanyang inang si Aling Maria. Juan, pumunta ka sa palengke at bumili ng mga alimangong maiuulam natin sa pananghalian. Binigyan ng ina si Juan ng pera at pinagsabihang lumakad na ng hindi tanghaliin. Nang makarating si Juan sa palengke ay lumapit siya sa isang tinderang may tindang mga alimango at nakiusap na ipili siya ng matataba. Binayaran ni Juan ang tindera ng alimango at nagpasalamat siya. Umuwi na si Juan ngunit dahil matindi ang sikat ng araw at may kalayuan din ang bahay nila sa palengke, ay naisipan ni Juan na magpahinga sa ilalim ng isang punong kahoy na may malalabay na sanga. Naisip niyang naghihintay sa kanya ang ina, kaya't naipasya niyang paunahin ng pauwiin ang mga alimango. Mauna na kayong umuwi, magpapahinga muna ako. Ituturo ko sa inyo ang aming bahay. Lumakad na kayo at pagdating sa ikapitong kanto ay lumiko kayo sa kanan. Ang unang bahay sa gawing kaliwa ang bahay namin. Sige, lakad na kayo. Hinalagan ni Juan ang mga tali ng mga alimango at pinabayaan ng magsilakad ang mga iyon. Pagkatapos ay humilig na sa katawan ng puno. Dahil sa malakas ang hangin ay nakatulog si Juan. Bandang hapon na nang magising si Juan. Nag-inat at tinatamad na tumayo. Naramdaman niyang kumakalam ang kanyang sikmura. Nagmamadali nang umuwi si Juan. Malayo-layo pa siya ay natanaw na niya ang kanyang ina na naghihintay sa may puno ng kanilang hagdan. Agad na sinalubong ni Aling Maria ang anak pagpasok nito sa tarangkahan. Juan, bakit ngayon ka lang umuwi? Nasaan ang mga alimango? Bakit po? Hindi pa po ba umuwi? Nagulat ang ina sa sagot ni Juan. Juan, ano ang ibig mong sabihin? Nanay, kaninang umaga ko pa po pinauwi ang mga alimango. Akala ko po ay narito na. Juan, paano makakauwi rito ang mga alimango? Walang isip ang mga iyon. Hindi naunawaan agad ni Juan ang paliwanag ng ina. Takang-taka siya kung bakit hindi nakauwi ang mga alimango. Sa patuloy na pagpapaliwanag ng ina, ang mga alimango ay hindi katulad ng mga tao na may isip. Ay naliwanagan si Juan na mali nga ang ginawa niyang pagpapauwi sa mga alimango. At dito nagwawakas ang kwento. Balikan ang mga halimbawa ng mga pangungusap o detalye mula sa kwento. Basahin ang mga pangungusap. Ano ang inyong napapansin sa mga pangungusap? Ano ang tawag sa mga salitang ito? Ano-ano pa ang mga halimbawa ng mga pantukoy? Basahing muli ang mga salita sa ibaba at bumuo ng mga pangungusap na may angkop na pantukoy. Sa kwentong bayan na ating binasa ay nakilala natin si Juan. Siya ay may dalang isang tali ng alimango. Habilin ng kanyang ina na iuwi ang mga ito sa kanilang tahanan. Ang salitang nakabold ay halimbawa ng pangalang langkasan. Ang mga halimbawa ng mga ito ay sako ng palay, buwig ng nyog, tumpok ng mais, batalyon ng sundalo. Magbigay ng ilan pang halimbawa ng mga pangalan langkasan. Ang mga prutas tulad ng bayabas at ubas ay mga halimbawa ng likas na yaman na mula sa pagtatanim. Ang salitang brilyante naman ay tumutukoy sa isang yamang mineral. Ang salitang prutas ay nagsisimula sa pinagsamang tunog ng mga katinig na P at R. Gayun din, ang salitang brilyante naman ay nagsisimula sa pinagsamang tunog ng B at R. Ang tawag dito ay cluster o kambal katinig. Maaari itong makita sa unahan, gitna at dulo ng mga salita.
Basahin natin ang mga word list ng mga kambal katinig o cluster. Plato, plancha, pluma, braso, brigada, brilyante. Blusa, bloke, blanco, kwintas, kwarto, kuweba. Drum, driver, droga. Gripo, grasa, grupo. Truck, trono, trumpo. Cruz, krema, crudo. Tsaa, tsokolate, tsinelas. Klima, klinika, cluster. Jeep, jacket. Hulaan kung anong salitang may cluster ang tinutukoy sa bawat bilang. Magbigay ng 3 pangalan langkasan, 2 pantukoy at 1 konsepto o ideya na natutunan mula sa kwentong bayan. Punan ng angkop na cluster ang mga sumusunod na larawan. Para sa guro, maaaring magbigay ng karagdagang gawain sa pagbabasa ng mga salitang cluster. Day 5. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang nasasagot ang mga tanong sa pagsusulit na may pag-unawa, na ipapakita ang katapatan sa pagsagot ng mga tanong sa pagsusulit, at na ibibigay ang tamang sagot sa bawat tanong sa pagsusulit. Unang performance task sa Filipino, Grade 2. Mahusay mga bata. End of Week 1. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!